Ang Japan, ang Land of Kaiju. Ito ang nation na may pinakamataas na monster emergence rate sa buong mundo. Habang pinapaliwanag pa lang ito ay bigla nang may lumabas na isang kaiju, at agad yung nire-report ng mga camera drones, na lumabas yun sa Kanagawa Prefecture, sa loob ng city of Yokohama. Agad na pina-evacuate ng mga ito ang mga residente sa city na yon. Bigla namang nagdugo yung mata ng kaiju, at habang nire-report na ang fortitude level ng kaiju na ito ay level 6 at walang threat ng isang emergence induced tsunami, ay bigla nang tumambay yung kaiju, at may malaking sugat na ito sa katawan. Ipinakita dito ang isang babae na may hawak-hawak na baril, at nire-report naman ng mga camera drones na na-neutralize na yung kaiju. Meron namang isang lalaki na nanunood sa malayo gamit ang kanyang binoculars, at napakomento pa ito na talagang ang kalat ng nangyari doon. Ipinakita na yung lalaki pala na yun ay kasama sa isang grupo ng cleaners na tinatawag na Monster Sweeper Inc., na naglilinis ng mga kalat matapos ang laban sa kaiju. Di nagtagal na pagdesisyonan na ng grupo na puntahan na yung site ng lilinisan nila. Sa sumunod na eksena, ipinakita ulit sa atin yung babae na tumalo sa kaiju, at may kasama itong dalawa pang lalaki, at pinaliwanag dito na sila ay miyembro ng 3rd Division, at binibigyan sila dito ng standing ovation ng mga tao matapos nilang talunin yung kaiju. Habang nagpi-play ang news tungkol sa kaiju kanina at information tungkol sa mga yojo, na residual kaiju, ay nagsisimula ng maglinis ang Monster Sweeper Inc. Pinakilala sa atin dito si Kafka Habino, isang 32 years old na lalaki, at nanghihingi ito ng heat chainsaw dahil masyado daw matigas yung pinuputol niyang buto ng kaiju. Nakita niya yung katrabaho niya na may binubuhat agad na parte ng kaiju, kaya pinagsabihan niya yon na wag yun gawin. Gayunpaman, bago niya pa matapos ma-explain na kapag in-overstimulate yon ay sabog yon, ay sumabog na nga yon. Pinaliwanag dito na matapos nga ang labanan laban sa kaiju, ang pangalawang laban, na unknown sa marami, ay nagsisimula na. Natalsikan yung katrabaho niya ng toxic substance matapos sumabog nung laman ng kaiju, kaya agad siyang tumawag ng stretcher. Nang walang standing ovations o pasasalamat, sila ay nakikipaglaban sa isang unsung battle laban sa mga kaiju. Nagkomento si Kafka na yung mga 3rd Division scenes talaga ay laging nag-iiwan ng delikadong kalat na nagpapahirap sa kanila na madistinguish yung mga organs sa hindi organs. Medyo hindi rin siya makapaniwala na ini-expect sa kanila na matapos nila yung grabeng gulo na iniwan ng kaiju at 3rd Division by the end of the week. Tinawag siya ng isang officer nila at pinaalam nito sa kanya na magbabago yung post niya. Nung tinanong niya kung saan siya ililipat, ay sinagot siya nito na sa intestine siya pupunta, na nagsanhi ng pagkagulat at pagkatakot niya. Binigyan siya ng condolence ng katrabaho niya habang hinihila siya ng officer nila at pinapaliwanag na nakausap na nito yung higher-ups nila. Nagtanong naman yung isa pang katrabaho ni Kafka na talaga bang ganun kalala yung intestine duty, kung saan pinaliwanag ng isa na isipin niya saglit kung ano sa tingin niya yung makikita niya doon at makukuha niya na yung sagot sa katanungan niya. Sa madaling salita, kapag nakukuha mo yung intestine duty ay siguraduhin mo na mawawalan ka ng appetite. Ipinakitang direng-diri si Kafka habang ginagawa niya ang trabaho niya sa intestine part ng kaiju. Matapos magtrabaho ay kinagabihan, pag-uwi ni Kafka ay agad siyang humiga sa kanyang kama dahil sa pagod, at napakomento pa ito na naamoy niya pa rin yung mabahong amoy ng kaiju intestine. Pagkabukas ng TV niya ay napanood niya dito na ang feature ngayong araw ay para sa 3rd Division ng Defense Force dahil sa pag-neutralize ng mga ito sa kaiju. At ang taong responsible daw sa pagsama-sama ng troops na ito ay walang iba kundi si Mina Ashiro, na isang 27 years old at marami nang napatay na kaiju. Paliwanag ng reporter na wala itong pag-aalinlangan na isa ito sa pinakapopular na captains currently in service dahil sa taglay nitong skills at ganda, at regarded pa daw ito bilang isang shoe-in for future corps commander. Habang nanunood ay ipinakita ang isang flashback, at mukhang ang batang babaeng ito ay si Mina Ashiro, at sinasabi nito doon na uubusin nila ng magkasama ang lahat ng kaiju. Napaisip dito si Kafka at napatanong sa sarili kung paano siya napunta sa isa pang side ng mga bagay-bagay. Di nagtagal ay napansin niya yung iniisip niya at agad na pinigilan ang kanyang sarili.
Ginaslight niya yung sarili niya at sinabi na importante din naman na public service ang cleanup, at nakakapanirahan naman siya sa magandang apartment at nakakain niya yung mga gusto niyang kainin dahil sa trabahong yun. Dapat daw ay sapat na yun. Sa sumunod na eksena, kinabukasan sa professional Kaiko Cleaning Company na Monster Sweeper Inc., ay pumasok na si Kafka. Naiirita siya dahil may hangover pa din siya, at sinisi niya yung special feature na nasa TV kaya siya uminom ng marami. Pagkapasok ni Kafka sa office nila, ay pinakilala sa kanya ang kanilang bagong part-timer na si Reno Ichikawa, isang 18 years old na lalaki, at gusto daw nitong sumali sa Defense Force. Bigla namang pinaliwanag ng katrabaho ni Kafka, na si Toku, na sinubukan din ni Kafka na sumali ng Defense Force once upon a time. Gayunpaman, napagdesisyonan niya ring umalis at piniling maging steadfast present sa trabaho nila. Habang pinapaliwanag ito ay dahil sa hiya, iniisip ni Kafka na sana ay barilin na lang siya ng katrabaho niya. Nang magsasalita na si Kafka, biglang tinanong ni Reno na bakit siya sumuko, na nagpabigla sa kanya. Dahil doon ay sinabi niya na binigay niya naman yung lahat, pero sabihin na natin na mahirap ang competition, at lahat naman ay may limitasyon, at sadly ay naabot niya yung kanya. Nang sabihin ni Kafka na maiintindihan din yun ni Reno kapag tumanda na ito, ay bluntly na sinabi ni Reno na hindi niya yun maiintindihan dahil hindi siya yung klase ng tao na sumusuko basta-basta, kaya hanggat nabubuhay siya ay hindi niya yun maiintindihan. Hindi rin naman daw sa gusto niyang maintindihan yon. Pumasok na sa locker room si Reno, habang windang na windang si Toko dahil inakala niyang magkakasundo yung dalawa. Mangiyak-ngiyak naman si Kafka at inisip niya na ang unfair noon dahil kahit anong sabihin niya doon ay lalabas pa rin na magmumukha siyang pathetic. Napatanong tuloy siya sa sarili niya kung ganun ba kapangit ang sumuko. Sa sumunod na eksena, naghanda na ang sweepers sa kanilang susunod na trabaho. Sweepers na lang ang itawag natin sa kanila dahil Monster Sweeper Inc. naman yung tawag sa company nila. Pinaliwanag dito ng officer nila na sina Toko at katropahan niya ay makikipag-team up sa mga tiga-iida cleaners para putulin yung mga braso ng kaiju. Dagdag niya na per the contract, ang least damaged muscle fibers ay i-turn over nila sa Takatsuki Development. Ang team naman ni Mitsuo Ike ay ipagpapatuloy sa skeletal cleanup, at mapupunta daw sa Azumotech ang lahat ng intact bones na makikita nila. At ang team naman daw ni Yoshimura ay puputulan yung legs, tas itatapon. Instruct ng officer nila si Reno na sasama ito sa kanya sa intestines, kaya natuwa si Kafka, ngunit agad itong napawi nang sabihin na kasama din siya doon. Napaiyak si Kafka at nagreklamo kung bakit 2 days straight siya sa intestines, kaya pinaliwanag ng officer nila na magaling kasi siya maglinis ng intestines. Di nagtagal, kinuha naman agad ni Kafka yung hose at mangiyak-ngiyak na ginawa agad yung trabaho, kaya natuwa sa kanya yung officer nila dahil ginagawa niya pa rin in the end yung trabaho. Inisip nito na kung nahanap lang ni Kafka yung futang niya ay siguradong naging isang magaling na division officer yon. Sa sumunod na eksena, habang nasa lunch break nila ay napapangisi si Kafka dahil ramdam ni Reno ang diri sa trabaho nila sa intestine, kung saan siya rin naman ay nararamdaman din yon. Napansin ni Kafka na hindi pa binubuksan ni Reno yung lunchbox nito kaya tinanong niya kung hindi niya ba yun kakainin, kung saan sinabi ni Reno na nawala kasi yung appetite niya. May inilabas naman na Tetra Pak si Kafka na tinatawag na supercharged vitamins, at ibinato niya yun kay Reno. Sa kanya na lang daw yun dahil kung wala itong kakainin ay mawawalan agad ng lakas nang hindi pa dumarating yung hapon. Nung tatanggi pa lang si Reno ay dagdag ni Kafka na kinakailangan din niya ng nose plugs dahil mas dadali yung trabaho nila kung meron siya noon. Nang subukan ulit ni Reno na magrason na hindi niya yun kailangan, pinagalitan na siya ni Kafka at sinabi na wag na itong mag-inarte at kinakailangan niya yun. Habang pinapanood silang magkulitan ay napapakomento yung mga katrabaho nila na ganun talaga si Kafka sa simula. Sa sumunod na eksena, natapos na nila yung trabaho nila sa araw na yon, at nagsiuwian na yung mga katrabaho ni Kafka. Natuwa si Kafka na at least ngayon ay natapos na nila yung pinakamahirap na parte ng trabaho nila. Tinawag naman siya ni Reno, at pagkalingon niya doon ay pinuri niya yun sa mabuting trabahong ginawa niya at tinanong kung kaya ba siya nandon ay babawi ito sa tulong ni Kafka.
Pinaliwanag ni Reno na salamat sa kanya ay nagawa niyang matapos yung first day niya sa trabaho, at na-appreciate niya yun. Kinilig at nabigla naman dun si Kafka at sinabi na wala iyong anuman. Nang papaalis na si Reno ay may naalala siya at pinaalam niya kay Kafka na tinaas na ng management yung maximum age para sa mga bagong recruit sa Defense Force to 33, at dahil daw yata yun sa declining birth rate. Alam niya daw na buhay yun ni Kafka pero mukhang down na down daw siya nung pinag-uusapan nila kung paano siya sumuko nung nakaraan. Kahit na sinabi nitong wala siyang pake talaga ay halata naman sa itsura ni Reno na meron at gusto nitong makabalik si Kafka sa pangarap nito. Nang aalis na si Reno ay tinawag siya ni Kafka at pagkalingon niya dito ay pinasalamatan siya nito at sinabi na mas mabuting tao pala siya sa unang akala niya. Nang magagalit na si Reno, ay biglang lumabas sa likod nito ang isang Yojo. Pagkalingon ni Reno ay nabigla ito at hindi na nakagalaw, pero sa kabutihang palad ay nagawa siyang masagip ni Kafka. Bumagsak sila sa lapag, at nung iniisip pa lang ni Reno kung ano yung nangyayari ay agad na umatake ulit yung Yojo pero nagawa siyang masipa ni Kafka upang maligtas siya. Sinigawan siya ni Kafka na umalis na at kapag nakalayo na ito ay magpadala ito ng alert. Nang magrerason si Reno na kapag ginawa niya yon ay magiging mag-isa na lang si Kafka, ay pinpoint nito na walang mababago kung dalawa silang may iwan dun. Hindi daw ba ay gustong-gusto nitong sumali ng division, kaya wala daw siya mapapala kung mamamatay siya dun. Di nagtagal, pinilit ni Reno yung sarili niya na tumakbo sa pangyayari. Dahil dun ay naiwan ng mag-isa si Kafka laban sa higanteng Yojo, na-realize agad dito ni Kafka na tapos na yung buhay niya. Umatake yung Yojo at nagawa niya yung mas alag ngunit masyado yung malakas para sa kanya. Habang iniisip kung paano dumating yung mga bagay-bagay, ay bumalik tayo sa isang flashback kung saan bata pa lang siya at kasama niya ang batang Mina Ashiro. Pinanood nilang masira ng mga kaiju ang city na tinitirahan nila. Nairita si batang Kafka dahil malapit niya na daw matapos sana yung Geramon, na nagpataka kay Mina na ayon pa yung iniisip niya sa dami ng bagay na mas importante dun. Naluha si Mina at sinabi na siya naman ay malungkot dahil namatay si Miko the Calico. Tumahimik silang dalawa at bigla nilang sinabi nang sabay na sasali sila sa Defense Force. Nabigla silang dalawa sa isa't isa, at nagkomento si Kafka na ano daw yung pinagsasabi ng brat na kagaya ni Mina, kung saan naiinis na sinabi ni Mina na siya nga ay nasa grade school lang. Di nagtagal, sinabi ni Kafka na kung ganun daw ay titignan na lang nila kung sino sa kanila ang magiging mas cool na officer, at magkasama daw nilang papatumbahin ang lahat ng kaiju. Matapos iyon ay bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan hirap na hirap si Kafka na ilagan yung mga atake ng Yojo. Iniisip niya dito na hindi naman dapat mapunta sa ganun yung lahat. Nang kakainin na siya ng Yojo, ay hindi niya inaasahang babalik si Reno, at pinigilan nun yung Yojo na kainin siya gamit ang isang signage. Nagalit siya dito kaya pinaliwanag ni Reno na nagpadala na siya ng alert sa officers at nung kokontra pa ulit siya ay dinagdag nito na kung iiwan lang siya ni Reno doon ay hindi siya makakasali sa division. Naalala ni Kafka yung araw ng pagka-reject niya sa Defense Force habang pinapaliwanag niya na napaka-powerless niya at hindi pa din siya nagbabago. Naiirita siya na hindi niya maprotektahan ang kahit ano. Ang kanyang game, kaibigan, at maski yung rookie sa trabaho niya. Nang mapapatay na silang dalawa ni Reno ng Yojo, biglang pinagbabaril yung Yojo na nagsanhi ng malalaking butas sa katawan nun. Bumaril ulit ng isa pa, na nagsanhi ng pagsabog ng buong katawan ng Yojo. Gulat na gulat sila Kafka, at tila hindi makapaniwala sa kanilang na-experience. Lumalabas na dumating doon ang 3rd Division Defense Force, at sila ang may sanhi ng pagsabog ng Yojo. Tinignan ni Mina si Kafka, kaya nabigla si Kafka at agad din naman itong tumingin sa kanya. Inutusan nito yung mga kasama niya sa division niya na sina Igarashi at Takargi na tignan yung mga sugatan habang yung iba ay pinasama sa kanya upang maghanap ng mga natitirang Yojo. Agad namang tinulungan ng mga officer sina Kafka, at doon niya napansin na kanina pa palang tumutunog yung siren. Sa sumunod na eksena, dinala na silang dalawa sa Yokohama Minami General Hospital. Habang nakahiga ay napapaisip si Kafka na kakaiba talaga si Mina dahil yung mga kagaya ng kinalaban noon na para sa iba ay bangungot, ay madali lang nun yun pinatay ng ilang segundo.
Dito niya tinuktok sa isip niya na wala siya sa liga ni Mina. Bigla naman siyang tinawag ni Reno kaya nagulat siya dito. Nagkomento ito na patay na sana siya ngayon kung hindi siya niligtas ni Kafka, kaya napaka-cool daw nun. Kita sa mga mata ni Kafka na nabigla siya doon habang binabalikan yung pag-uusap nila ni Mina tungkol sa kung sino ang magiging mas cool na officer. Dagdag ni Reno na sa tingin niya talaga ay dapat sumali ulit si Kafka sa Defense Force. Habang nagiging defensive na naman siya na may pake siya kay Kafka, ay bigla siyang may narinig na sumuntok sa side nun kaya napalingon siya. Sumang-ayon si Kafka sa kanya at lumalabas na sinapak nito yung sarili nito dahil kino-convince niya yung sarili niya na hindi siya dapat tumakbo sa katotohanan at dapat tigilan niya na yun. Nagpasalamat siya kay Reno at sinabi na isa talaga siyang stand-up guy. Habang sinasabi niya na ngayon ay gagawin niya na ang lahat upang makasali sa Defense Force, biglang may isang lumilipad na halimaw na lumabas sa harapan niya. Sinabi ng creature na ito na nakita na niya si Kafka na para bang matagal na siyang hinahanap nito. Nang pasiga pa lang si Kafka upang i-inform si Reno, ay biglang pumasok yung kaiju sa bibig niya. Dahil narinig yun ni Reno ay agad mong tinignan kung ano yung nangyayari sa kanya. Pagkabukas ni Reno ng cloth, nakita niya na tila nag-transform si Kafka bilang isang nakakatakot na halimaw. Nagkatinginan silang dalawa, at pagkatingin ni Kafka sa salamin ng bintana ay nakita na niya yung itsura niya. Dahil doon, nagsigawan ng dalawa na abot hanggang labas ang lakas. At sinubukan naman ni Kafka na ipaliwanag kay Reno na siya yun kaya wag itong lumayo. Nakita naman sila ng isa pang matandang pasyente sa ospital at agad nung tinawag yung Defense Force. Naalala ng dalawa yung nangyari nung tumawag sila ng alert, kaya natakot sila sa kakalabasan ni Kafka pag dumating ang mga yon, at napagdesisyonang tumakbo palayo sa lugar na iyon. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa isang eksena sa nakaraan nilang dalawa ni Mina. Sabay silang nag-aaral nang sabihin ni Mina na nakakatakot isipin na kakalabanin nila ang mga kaiju na 100 times ang laki kumpara sa kanila. Dahil doon ay binigyan ni Kafka si Mina ng headpat at inassure na wag itong mag-alala dahil kapag dumating ang araw na iyon ay nandun siya kasama ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan iniisip ni Mina ang mga salitang iyon habang naliligo. Inalala niya si Kafka at tinawag itong sinungaling. Bigla namang tumunog yung smartphone niya, at naka-receive siya ng alert na merong kaiju, kaya agad niyang sinabi na i-deploy niya yung team niya at papatumbahin nila iyon. Matapos iyon ay bumalik tayo kina Kafka at Reno, kung saan hindi parang maipaliwanag ni Kafka kung ano yung nangyayari sa kanya. Napasigaw na naman si Reno sa takot, pero sinubukan ni Kafka na ipaliwanag na siya talaga yun at meron naman niyang daw yatang trace kapag tinignan nito yung mukha niya, kung saan sinabi ni Reno na wala at sobrang nakakatakot niya. Napansin nila yung takot din na matandang pasyente, kaya inisip ni Reno na kinakailangan ni Kafka na ma-clear yung misunderstanding. Sinuggest ni Reno na ngit-iyan ni Kafka yung matanda, kaya ginawa yun ni Kafka. Ngunit imbis na makatulong ay lalo lang yung nagpalala dahil mas nakakatakot pa siya nang gawin niya yun. Dahil doon ay nahimatay na sa takot yung matanda, at nung humawak si Kafka upang subukang tingnan kung okay lang yun ay hindi niya sinasadyang masira ang paligid. Nabigla silang dalawa ni Reno, at agad na napasigaw. Windang si Kafka kung siya ba talaga yung gumawa nun at isa na ba talaga siyang kaiju ngayon. Pinaalalahanan naman siya na paparating na yung division officers doon kaya kinakailangan na nilang umalis. Pagkatingin nila sa hallway ay nakita nilang napansin na sila ng iba pang pasyente, at mukhang tumutunog na yung siren. Napagdesisyonan ni Kafka na tumakas sila gamit yung bintana at nung sinubukan niyang buksan yun ay hindi niya sinasadyang masira yung buong pader. Nabigla na naman si Kafka sa nagawa niya at inisip na ano ba yung meron sa katawan na yun. Matapos iyon ay lumabas na silang dalawa ni Reno sa hospital, at tumakbo na. Ininform na yung mga tao sa city na yon na may small-scale kaiju na lumabas sa Yokohama kaya mag-evacuate na daw ang mga nandun sa pinakamalapit na shelter at isara ang kanilang bintana upang mas maging ligtas. Meron pang ang teenager na naiirita na sa alert phone ng gobyerno at sana daw ay baguhin na nila yon, at pamilya na napagdesisyonang patayin yung ilaw nila sa bahay nila. Bumalik tayo kina Reno kung saan dali-dali silang tumatakbo. Sinigurado ni Reno na yung kaiju na kasama niya ay si Kafka talaga,
kung saan biglang nagbago ulit yung itsura ni Kafka at nagkaroon ito ng mga tentacles, tumubo ang ilang weird na mini monsters sa ulo niya habang pinapaliwanag niya na nagsisimula na siyang ma-confuse. Napasigaw na naman si Reno at napatanong kung ano daw yung mga tumutubo sa katawan niya at nag-activate daw ba ito ng special move o kung ano, kung saan sinabi ni Kafka na gusto niya ring malaman kung ano ba yung nangyayari. Biglang nagkaroon ng bibig yung dila ni Kafka at kumuha yun ng nagpapahingang ibon sa line wires, at pinpoint out niya pa yun kay Reno kung saan nandiri yun sa kanya. Di nagtagal, bumalik sa normal si Kafka kung saan nagkomento si Reno na maski yung pagbalik niya sa normal form ay nakakabahala. Meron na naman daw silang malaking problema ika ni Kafka, at nung tinanong yun ni Reno, pinaliwanag niya na kinakailangan niya ng maglabas ng ihi. Hiniling naman ni Reno na subukan niya muna yung pigilan, kung saan pinaliwanag ni Kafka na gagawin niya naman yun kaso may sariling pag-iisip daw talaga yung katawan na nakuha niya at hindi niya yun mapigilan. Hindi mapakali si Kafka dahil ang tanda-tanda na niya tapos maiihi pa siya sa gitna ng public street. Nang tanungin ni Reno na kung saan naman lalabas yung ihi niya wala namang nakalawit na kung ano sa may baba nito, ay hindi na napigilan ni Kafka na maihi, at lumabas ang ihi nito sa mga utong niya. Sobrang nabigla si Kafka at Reno sa pangyayari at na-stun silang dalawa dun. Agad na tumigil si Kafka at umiyak, at sinabi na dahil dun ay wala nang gugustuhin gawin siyang bride, kaya iwan na lang daw siya ni Reno dun upang mamatay. Hinayla siya ni Reno at pinaliwanag na hindi naman talaga siya magiging bride ng kahit sino at magiging okay lang siya. Napatanong si Kafka na kung ganun ay ano na kaya yung mangyayari sa kanya ngayon. Meron pa rin daw ba siyang tsansa na makapasok sa Defense Force, kung saan bluntly sinabi ni Reno na wala. Pinaliwanag niya na magiging target lang si Kafka doon kaya wala nang sasayanging oras yung mga yun sa kanya. Sinabi naman ni Kafka na tama si Reno at nairita siya dahil ngayon pa daw siya naging kaiju kung kailan napagdesisyonan niyang habulin si Mina kung nasan yun. Habang iniisip na paano niya na magagawa yun sa bago niyang katawan, ay na-realize niya na ibig sabihin daw ba nun ay hindi na siya makakasali sa Defense Force. Sumigaw si Reno na nakahanap sila ng lugar na cordoned off at sigurado itong walang tao dun. Bigla namang may naramdaman si Kafka at napatigil siya, kaya napatanong si Reno kung ano yung meron. Naramdaman niya may kaiju na lalabas from underground, at biglang may sumabog sa likuran nila. Pinaliwanag ni Kafka na yung lumabas ay kagaya ng type na nakalaban nila kahapon. Nagulat si Reno na merong detection ability si Kafka, at agad din itong na-realize na kung ganun ay mas onti ang papapuntahin ng Defense Force sa kanila kaya tsansa na nilang makapagtago. Sineswerte daw sila dahil nag-e-evacuate na yung ibang tao dahil kay Kafka, kaya ipagdasal na lang daw nila na walang mabiktima sa paglabas ng Yojo na naramdaman ni Kafka. Gayunpaman, habang tumatakbo ay naramdaman ni Kafka na sa paglabas ng Yojo ay may mag-inang nadamay. Umiiyak yung batang babae dahil nabagsakan yung nanay niya ng furnitures at hindi ito makagalaw. Nasa likod na ng bata yung Yojo, kaya sinubukan ng nanay nito na patakbuhin na siya. Ayaw naman ng batang babae na iwan yung nanay niya, kaya niyakap niya yon ng mahigpit. Nang makakain na yung bata ng Yojo, ay sa kabutihang palad ay biglang dumating dun si Kafka at sinapak yung Yojo papalayo sa mag-ina. Nagulat yung batang babae sa pangyayari nang mapatalsik ni Kafka yung halimaw. Nabigla naman si Kafka sa sarili niyang lakas, pero nang makita niya yung batang umiiyak ay binalik niya yung composure niya at tinanong kung okay lang yun. Ngunit dahil sa itsura niya ay hindi niya yun mapakalma at lalo pa yung natakot. Sinubukan niyang pangitiin yun gamit yung sarili niyang ngiti, kaso lalo lang yung humagulgol at natakot sa kanya. Nagawang makatayong muli ng Yojo, kaya inutusan ni Kafka si Reno na siya na ang bahala sa dalawa. Nung tinanong ni Reno na ano yung gagawin niya, naghandang umatake ulit si Kafka at pinaliwanag na sasapakin niya yung halimaw na yun gamit ang buong lakas niya. Nakaramdam si Reno na magiging malakas yung ataking yun, kaya agad niyang dinala yung mag-ina. Nagbilang hanggang 3 si Kafka, at pagkatama ng solido niyang uppercut sa Yojo, sumabog yung buong katawan nun. Hindi siya makapaniwala habang tinitignan yung Yojo na tumalsik sa kung saan-saan ang lugar. Windang na windang din sila Reno sa napanood nila, at tumalsik pa nga yung natirang kamay ng Yojo sa tapat nila.
Nagsimulang umulan ng dugo ng Yojo, at napakomento si Kafka na sigurado siyang hindi niya dapat gamitin yung lakas na yon sa isang human being. Matapos iyon ay napagdesisyonan ni Kafka na dalhin na yung mag-ina sa hospital, ngunit nang titigan niya yung batang babae ay natatakot pa rin yun sa kanya. Dahan-dahan niya yung nilapitan at mahinahon na pinaliwanag na yung kasama nila ngayon na si Reno ay dadalhin sila sa ligtas na lugar at siya naman ay aalis na kaya wag daw mag-alala itong bata. Umalis na si Kafka, pero pagkalingon nito ay agad siyang tinawag ng batang babae at nagpasalamat iyon sa kanya. Nag-trigger yun ng flashback kung saan ginagaya siya ni Mina sa sinabi niya na kapag dumating yung araw na uubusin na nila yung mga kaiju ay sasamahan niya yun. Natawa si Mina at sinabi na tigilan na ni Kafka yung pagbabasa ng manga, kung saan nahiya at nagalit si Kafka at sinabi na wag niya daw yun sasabihin sa nanay niya o sa tita niya dahil sasabihin daw ng mga yun sa iba pang nanay sa neighborhood yung sinabi niya. Nagpasalamat naman si Mina sa kanya dahil sa sinabi niya na as long as magkasama sila ay hindi na yun magiging nakakatakot. Naalala niya yung mga panahong sabay silang nagsumikap at lumaki, at naging magpartner sa pagpapatamba ng mga kaiju. Dito niya napagtanto na kinakailangan na niyang kumilos. Tinawag naman siya ni Reno at in-inform siya na paparating na yung officers kaya umalis na daw siya at si Reno na ang bahala sa pagdala ng mag-ina sa hospital. Bigla namang sinabi ni Kafka sa kanya habang bumabalik siya sa human form na hindi siya si Suko. Hindi siya si Suko dahil kinakailangan niyang kumilos kung gusto niyang makasama ulit si Mina. Sa sumunod na eksena, near airport na si Kafka at pinakilala siya sa mga tao bilang Kaiju number 8, at hinahunting na siya ng Defense Force. Kaya pala siya tinawag na Kaiju number 8 ay siya ang pang-8 documented sighting sa taon na yon. Napakomento yung mga katrabaho ni Kafka sa tagal ng panahon na hindi pa nahuhuli yung Kaiju na yon, kung saan yung isa naman ay sinabi na baka patay na yon. Sa isip ni Reno ay sinasabi niya na nagiging out of hand na yung sitwasyon nila, at pinaliwanag niya na 3 buwan na yung nakalipas simula nung naing first unneutralized target si Kafka since nung inception ng Defense Force. Kaya ngayon daw, ang mga opisyal ng Defense Force sa buong Japan ay sinusubukan siyang mahanap. Biglang tinawag si Reno ng officer nila doon at may inabot itong liham na para daw sa kanya at kay Kafka. Nabigla siya nang malaman na nasa site yun at nagtatrabaho sa early shift. Pagkabukas niya ng liham ay nakita niya dito na pumasa sila sa first stage exam ng Defense Force. Dahil doon ay agad-agad siyang pumunta kung nasaan si Kafka upang sabihin ang magandang balita, at pagkarating niya sa site kung nasaan yun, nakita niya si Kafka na kumakain habang nasa kaiju form nito. Sinipa niya ng malakas si Kafka at tinanong kung bakit noon ini-expose yung sarili niya. Napatanong naman si Kafka na hindi ba't maaga pa para makipagbardagulan, kung saan nagagalit na pinaliwanag ni Reno na yung mukha niya yung may problema. Di nagtagal ay na-realize ni Kafka na nasa kaiju form niya siya, at sinabi na kapag hindi niya yun napapansin ay lumalabas na lang ng kusa. Inayos niya yung mukha niya, pero hindi pa rin yun fully na-restore, kaya naiirita pa din si Reno. In-inform siya ni Reno na kakabalita lang tungkol sa kanya kaya sana daw ay maging mas maingat ito, kung saan sumang-ayon naman si Kafka. Matapos iyon, huminahon na si Reno at ibinigay yung liham para dito, kung saan mahinahon lang din na tinanggap yun ni Kafka. Nagtaka naman si Reno at sinabi na inakala niya na mas magiging masaya si Kafka dun, kaya payabang na pinaliwanag ni Kafka na dahil yun sa lagi siyang bumabagsak sa second stage. Tinanong rin ni Reno na ano na yung balak ni Kafka sa katawan nito. Hahayaan niya lag daw ba yun? Mayabang naman na sinabi ni Kafka na wag itong mag-alala dahil magaling siya sa pagtago noon habang nakatransform na yung bibig niya, na nagsanhi ng pagkairita ni Reno. Pinaliwanag ni Reno na yung second stage ay hindi lang puro basa at sulat kagaya ng first stage, at magkakaroon yun ng maraming officers. Kaya kung makita ng mga yun yung sitwasyon ni Kafka ay hindi mag-hesitate ang mga yun na patumbahin siya. Proud naman na sinabi ni Kafka na kahit ganun, kukunin niya pa rin yung exam. Marami na daw siyang ginawang research sa nakalipas na 3 buwan, ngunit wala pa rin siyang nahanap na paraan para mabalik siya sa normal. Dagdag niya na 32 years old na siya kaya para sa kanya, huling tsansa niya na yung exam na yun para maabot si Mina. Napakomento naman si Reno na mabuti naman yon,
Pero tandaan niya na hindi siya sisuko anuman ang mangyari, at si Kafka pa rin ang karibal niya. Napangiti naman si Kafka at habang binubuksan yung tumbler niya, ay bigla siyang nag-transform sa kaiju form niya dahil ang tigas daw ng lid, na nagsanhi ng pagsigaw ni Reno na binabawi na niya yung sinabi niya at bound na mabibigo sila sa gagawin nila. Nagmakaawa si Kafka sa kanya at pinaliwanag na magiging okay lang yun at natatago niya naman yun kapag kinakailangan talaga. Pero nairita na talaga si Reno at sinabi na wag na itong mag-expect na ililigtas niya si Kafka kapag nabulilyoso yung plano nila. Matapos yun ay naiirita nang umalis si Reno doon habang pinanood niya na lang yun. Nakaramdam ng relief si Kafka nang malaman niya na pasok siya sa second exam at kung hindi yun nangyari ay magiging pathetic excuse of a role model na naman siya. Binalik niya yung sarili niya sa normal at nag-focus na sa kanyang revenge match. Sa sumunod na eksena makalipas ang 10 araw, dumating na ang araw ng Second Stage Defense Force Officer Selection Exam, na gaganapin sa Nishi Tokyo Testing Site. Di nagtagal, dumating na doon sina Kafka at Reno, at kita naman sa mukha ni Reno ang pagkamangha sa laki ng Takikawa Base. Mas malaki pa daw yun sa Kumagaya Base na binisita niya sa Social Studies Street niya. Pinaliwanag ni Kafka na yung lugar na yun ay ka-share ang isang building kasama ang camp ng Japan Self-Defense Force, at kapag may emergency, nagtatrabaho sila in conjunction upang i-dispatch yung officer sa buong Nishi Tokyo. Habang nagmamasid ay napansin ni Kafka na ang daming officers na nakabantay dun, kaya nagkomento si Reno na kapag nag-transform si Kafka bigla dun ay hindi niya yun tutulungan. Naglakas loob na lang si Kafka na magpatuloy, tas biglang may tumawag sa kanya ng old man. Hindi niya yun pinansin at hinanap kung nasan yung reception, kaya inulit ng tumawag sa kanya yung pagtawag. Kinalabit siya ni Reno at pagkalingon nila, nakita nila ang isang babae at yun yung tumatawag sa kanya, at nagbibigay ito ng mayabang na aura nang tawagin siya nung simpleton. Nawirduhan si Kafka nang tawagin siyang matanda ng babae, at di nagtagal, nabuisit siya doon at pinpoint out na hindi siya matanda at 32 years old pa lang siya. Kung saan inulit lang ng babae na tama nga siya at matanda na si Kafka. Hindi makapaniwala si Kafka at maski si Reno ay tinanong niya kung tama ba yung babae, kung saan sinabi ni Reno na hindi din naman yun mali. Pinpoint out ng babae na hindi ba't sa kanila yung pipetsuging truck na yun, at sinabi na kinakailangan niyang mag-parking kaya alisin daw nila yun dun. Dahil sobrang daming open space ng parking lot, na bad trip si Kafka at pinpoint out yun. Kaya pinaliwanag ng babae na gusto niyang mag-parking kung saan sila nag-parking dahil ang lucky number niya sa araw na yun ay 5. Nanggigil na ng todo si Kafka sa kawalang kwentang mga bagay na pinagsasabi ng babae, kaya hinamon niya yun ang tuturuan niya yun ng leksyon in manners. Nagsay lang naman yung babae at hinubad yung suot nito habang sinasabi na kung ganun ay siya na mismo yung maglilipat ng kotse nila. Nung una ay inakala ni Kafka na maghuhubad lang yun, pero ni-reveal lang ng babae na meron siyang armor na kagaya ng armor ni Mina. Napansin yun ni Kafka, at matapos maghubad ay agad na binuhat ng babae yung kotse nila na gamit lamang ang isang kamay. Nabigla si Reno sa nakita niya, at ibinato naman ng babae yung kotse. Nagpanik si Kafka kasi company car yung sinira ng babaeng yun. Habang taka si Reno kung sino ba yung babaeng yun, pinakilala ng babae yung sarili niya bilang examinee number 2016, na si Kekoru Shinomiya, at ang hobby niya daw ay pagpatay ng kaiju. Nagulat si Reno nang malaman niya na isang Shinomiya yung babae. Lumapit naman si Kekoru kay Kafka at napatanong kung siya lang ba yun, o kasing amoy ni Kafka ang isang kaiju. Agad naman na sinabi ni Reno na nagtatrabaho sila sa isang kaiju disposal company kaya ganon, at habang tinatanong ni Kekoru kung ano yung ginagawa ng mga disposal workers dun, ay may narinig siya sa kanyang gilid. Pagkalingon niya ay nakita niya si Kafka na inaayos yung pinatumba niyang kotse nila, kaya nagulat siya. Hindi siya makapaniwala doon at inisip na meron ding sariling private suit si Kafka. Agad naman na pinakilala rin ni Kafka yung sarili niya sa babae bilang examinee number 2032, at wag daw yun kalimutan ni Kekoru. Habang naka-poker face si Kekoru ay hindi napansin ni Kafka na pinagpalit na pala ng butler noon yung parking space nila kaya humanga siya sa butler.
Pinaliwanag bigla ni Kokoro na pumunta lang dapat siya doon bilang isang rite of passage, pero mukhang magkakaroon din naman daw siya ng kasiyahan, dahil plano niyang pagtripan si Kafka sa mga darating nilang pagkikita. Matapos iyon ay umalis na si Kokoro kasama ang kanyang butler na si Sebaso. Bigla namang yumapak ng malakas si Reno na nagpagkulat kay Kafka, at lumalabas na nagalit ito dahil hindi nagdalawang isip si Kafka na gamitin yung powers niya kanina. Sinubukang magdahilan ni Kafka na nagawa niya namang matransform lang yung mga parte ng katawan niya na hindi nakikita, pero pinoint out ni Reno na hindi iyon yung issue. Nilapitan naman sila ng ilang officers dahil may narinig daw ang mga ito na malakas na ingay, kaya tinanong sila kung may problema ba, kung saan humindi naman sila. Naiiritang binulungan ni Reno si Kafka na kapag ginawa niya yun ulit ay siguradong mak-kick out na sila. Sa sumunod na eskina, makalipas ang ilang sandali, nagsimula na yung second stage examination sa Nishi Tokyo Testing Site. Kilala ito bilang pinakamahirap na exam sa human history. Sa sumunod na eksena, ipinakitang hingal na hingal si Kafka at hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya maisip kung bakit hindi siya makakip up sa mga kasabayan niyang examinees. Pinoint niya na nasa daily routine niya naman yung pag-workout at hard manual labor yung ginagawa niya araw-araw. Pumunta tayo sa isang flashback bago magsimula yung exam nila, at nag-usap sila ni Reno, at sinabi niya na hinati sa dalawa yung second stage ng exam. Ang unang part ay fitness test, at ang pangalawa naman ay aptitude test. Sumang-ayon dun si Reno at pinaliwanag na yung second stage ay tungkol sa general aptitude, at halos against the wall lang magiging madalas yung mga examinees dahil laging nag-iiba yung contents nun kaya mahirap yun paghandaan. Sabi naman ni Kafka na since essentially isang wildcard yung second part, kailangan nilang makapag-ipon ng points sa fitness test. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan hirap na hirap si Kafka sa fitness test, at iniisip niya na last time ay nakaabot siya sa tail end ng middle ng examinees, pero ngayon, ito daw ba yung ibig sabihin nila na downhill na lahat kapag nasa 30s ka na? Naisip niya tuloy na kung gamitin niya yung powers niya ay baka maabute niya pa yung lahat ng nasa harapan niya. Di nagtagal, dumating na yung resulta ng fitness test, at naka-place siya ng 219th out of 225. Nakasalubong niya si Kokoro at sarcastic nung sinabi na ang bilis niya, at mukha daw siyang tanga. Hiyang-hiya naman si Kafka dahil naalala niya na mayabang niyang sinabi na huwag siyang kakalimutan nito ni Kokoro, at agad na hiniling nakalimutan na ni Kokoro yung mga pinagsasabi niya kanina. Sinichitan siya ni Reno at tinanong kung hindi niya ba talaga ginamit yung kaiju powers niya. Sumagot si Kafka na lahat silang nandun ay nagsumikap upang makarating kung nasan sila ngayon, kaya magiging unfair kung gagamitin niya yung powers niya para lang makalamang. Gayunpaman, matapos magmukhang mabait ay umiyak si Kafka at sinabi na sino ba niloloko niya at gusto niya lang naman magmukhang cool, at sana daw ay ginamit niya talaga yun dahil sobrang tagal na nung huling attempt niya. Napaisip dun si Reno at sinabi na parang hindi naman yun yung dahilan kung bakit siya nag-place ng mababa sa exam nila, kaya nagtaka si Kafka. Habang nangyayari yun ay pumunta tayo kay Mina, at binigay na sa kanya ng isa niyang subordinate yung info ng mga examinees at nagkomento na mukhang maraming interesting na sumali ngayon. Habang sinasabi ng lalaki na duda siya na magka-interes si Mina sa mga bagay na hindi tungkol sa kaiju, ay nakita ni Mina yung paper ni Kafka at agad nitong sinabi na magpatuloy lang, na nagpagulat sa lalaki dahil rare daw yun. Sinimulan niyang i-point out yung mga noteworthy candidates, at sabay sila ni Reno na nagsimula kay Haruichi Izumo. Ito daw ay graduate ng valedictorian galing sa Tokyo Neutralization University at yun ang number 1 prospect sa graduates ng taon na yun. Tapos nandun din daw si Iharu Furuhashi, ang powerhouse valedictorian ng Hachioji Neutralization Technical College. At hindi daw mawawala doon ang rising young star ng ground SDF na si Aoi Kaguragi. Tumanggi daw yun sa isang guaranteed future sa JGSDF para mag-apply lang ng transfer sa Defense Force. Hindi pa daw kalahati yun ng mga nandun dahil ang daming iba't ibang tracksuits na galing sa iba't ibang neutralization universities at colleges sa buong bansa. Pinoint out niya din na yung mga yun ay highly qualified talaga at mas suited ang mga yun for top executive roles that filled positions,
At tinawag niya pa nga ang mga iyon na elites. Doon na-realize ni Kafka na ayun pala yung dahilan kung bakit siya hindi makasabay sa mga iyon. Dagdag ni Reno at yung best sa lahat ng mga iyon ay isang babae. Lahat ng mga candidates doon ay nakatitig sa babaeng yun dahil natanggap yun sa California Neutralization University at age 16, at yun yung pinakabata nilang valedictorian graduate. Ang babae daw na yun ay yung pinuri bilang greatest talent of all time na si Kakoru Shinomiya. Sa isip ng mga top examinees ay iba't ibang reaksyon ang sinabi nila habang pinagmamasdan si Kakoru. Niyabangan ni Kakoru si Kafka na mukhang nakita na daw nito kung gaano siya kagaling, kung saan bigla naman siyang binigla ni Kafka at sumigaw na isa pala siyang big shot all this time. Nagulat si Kakoru tas bigla namang binugbog si Kafka ng butler pati bodyguard ni Kakoru. Napaisip tuloy sina Haruichi at Iharu kung sino si Kafka. Pangalawang beses na daw ng pagmukhaing tanga ni Kakoru si Kafka, kaya hanggang kailan niya daw kaya yun matitiis. Nairita naman si Kafka kay Kakoru, at ina-announce na sa kanila na magsisimula na yung pangalawang parte ng exam. Sinigawan ni Kafka si Kakoru na soon, siya naman yung magmumukhang tanga. Matapos yun ay pina-assemble na silang mga trainees sa Area 2. Agad namang nawala ng lakas ng loob si Kafka at sinabi na halos hindi na nga siya makasabay tas nagyayabang pa siya. Shinir up naman siya ni Reno at sinabi na may pag-asa pa. Dahil sa nakalipas na 2 taon, ang second part ng exam ay Kaiju Body Disposal. Mukhang gusto daw ng organization na itaas yung awareness tungkol sa ibang parte ng Kaiju Neutralization. Iyon daw yung dahilan kung bakit niya napagdesisyonang magtrabaho ng part-time bilang isang dismantler. Lumakas yung loob ni Kafka at sinabi na kung gayon ay isusugal nila ang lahat sa susunod na part. Pagkarating nila sa susunod na area, namangha si Kafka sa laki ng training area na yon. Nagpakilala naman sa kanila doon yung head ng Screening Exam Selection Committee, 3rd Division Vice Captain, na si Hoshina. Binuksan na noon yung pintuan ng Area 2 ng exam, at nung ini-expect ni Kafka na yung magiging task nila doon ay mag-dismantle ng kaiju, ay nagkakamali siya, dahil ang goal nila doon ay i-neutralize yung kaiju na nasa harapan nila. Napangiti dito si Kakoru habang windang naman sina Reno at Kafka. Napaiyak na lang si Kafka kay Reno dahil asa na daw yung sinasabi nitong magdidismantle lang sila ng kaiju, kung saan sinabi naman ni Reno na wag siya yung sisihin nito dahil sinabi niya lang yung ginawa ng examinees past 2 years ago. Inonform sila ni Hoshina na syempre ay hindi nila sila papapuntahin sa field ng walang armas, kaya bibigyan nila sila ng bodysuits. Pagsuot ni Reno ng bodysuit ay nagulat siya dahil tila sumasanib yun sa katawan niya habang kinukuha nun yung body measurements at form assimilation. Inonform siya nito na operational na rin yung kaiju muscle fibers, at mind-measure na nito yung unleashed combat power niya. Ramdam niya daw na nagmumultiply yung physical strength niya, at ayun daw pala yung pakiramdam na suot-suot ang isang Defense Force suit. Na-inform siya na 8% yung unleashed combat power niya. Kaya napatanong siya kina Hoshina kung ano yung ibig sabihin nun. Pinaliwanag ni Hoshina na ini-indicate nun kung gaano karaming power ng suit yung napapalabas mo. Kaya na-realize ni Reno na sa ibang salita, ang kaya niya lang na mapalabas na power dun ay 8%. Shinir up naman siya ni Hoshina sa pamamagitan ng pagsabi na hindi siya dapat malungkot dun at sinabi na ang isang trained general officer nga ay 20% lang yung kayang ipalabas nun. Kung saan hindi naman makapaniwala si Reno. Nang sukati naman yung kay Kakoru, ang lumabas na unleashed combat power niya ay 46%, na nagpaisip kay Hoshina na kasing class na noon ang isang platoon leader, habang yung ibang kasama niya ay sinasabi na hindi ba't isa na yung new record para sa isang pre-enlisted. Nang sukati naman sina Haruichi, Aoi, at Iharu, ang napalabas nilang unleashed combat power ay 18, 15, at 14%. Sabi ng isang doktor doon na maganda na magkaroon sila ng isang kandidato na umabot ng 10%, pero hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon, kaya napakomento din si Hoshina na mukhang ayon yung pinakaswerte nilang taon. Napatahimik si Reno sa taas ng mga unleashed combat power ng mga kasama niya, kaya chinir ulit siya ni Hoshina at sinabi na as long as mas mataas sa 0 yung number niya, ay sigurado itong papasa siya.
Habang pinapaliwanag na wala pa siyang nakikitang output na 0%, biglang tumunog na yung pag-measure ng kay Kafka, at sa gulat nila dun ay nakakuha ito ng unleashed combat power na 0%. Hindi makapaniwala si Hoshina sa nakikita niya habang yung doktor doon ay inisip na baka isang measurement error lang yun. Pinilit ni Kafka na pataasin pa yun at sinabi na maghintay sila ng onti, kaya natawa si Hoshina sa itsura niya dahil mukha daw itong umiiri. Napaiyak na lang sa kakatawa si Hoshina kaya nairita yung kasama niya doon at sinabi na sana ay seryosohin niya yung exam na yun. Nagalit naman si Kafka sa sarili niya at inisip na siguradong merong trick upang mapataas yun at kinakailangan niya yung malaman bago matapos yung second section ng exam. Sa isip naman ni Kikoro ay sinasabi niya na nakakairita si Kafka at ipakita na daw nun yung power na pinakita nun sa kanya nung nasa parking lot sila. Matapos magsuot ng lahat ng examinees ng battle suit, ay pinasimula na ni Hoshina yung final test. Lumabas na ang lahat ng examinees sa field, at nagsimula na ang second round final test ng Defense Force Screening Exam. Pinaliwanag ni Hoshina na ang target nila dito ay ang 36 na Hanju at Yoju na nakaposisyon sa malawak na training area na yun na pinagmukhang urban district. Dagdag niya na yung mga kaiju na yun ay kinuha ang 16 na buhay sa Hachioji last year at hinuli nila yun ng buhay upang gamitin yun pang sanay sa mga susunod na henerasyon ng recruits. Meron daw mga auto-tracking drone ang bawat participant upang bantayan sila, kaya kung ma-assess nila na nasa peligro yung buhay nila, yung team na nagko-control ng exam ay papaganahin nila yung shield na nasa suit ng participant. Pero in-emphasize niya na kapag ginawa nila yun ay ibig sabihin nun ay nabigo na sila sa exam. Sa katunayan din daw ay walang kasiguraduhan na lalabas silang buhay sa exam na yun. Pero kung handa daw silang magpatuloy parent, ay lumabas sila dun at lumaban. Agad naman na nagsisugod ang ibang examinees, at nang makakita si Kikoro ng Yojo ay madali niya yun agad na napatay. Sumigaw naman si Kafka na susugod na din sila, at pinaalalahanan niya si Reno na dumikit lang sa kanya. Lumalabas na hirap si Kafka na buhatin yung equipment niya, kaya napakomento si Reno na siya dapat yung nagsasabi nun. Proud na pinaliwanag ni Kafka na nang walang suporta ng suit, sobrang bigat daw ng equipment nila at ang nakakaalam lang daw nun ang mga taong in tune sa Zero, kaya nairita si Reno at sinabi na wag na niya yung pagtunugin na cool. Matapos yun, tinanong siya ni Reno na kung ano yung gagawin nila dun dahil kulang na kulang sila ng offensive abilities na meron ang iba. Bigla namang naalala ni Hoshina na magpo-proctor din sa exam si Captain Mina, kaya pinaalalahanan niya yung mga examinees na magpakitang gilas ang mga yon. Agad na nakuha ng announcement na yun yung atensyon ni Kafka, at pinakalma ang sarili niya. Nagseryoso siya at pinaliwanag niya kay Reno na hindi daw ba na weird na nag-assign yung mga proctor ng drones para tignan silang lahat. Sumang-ayon naman dun si Reno at sinabi na kung yung test ay base sa bilang ng kaiju na mapapatay mo, ay pwede naman nila yung bilangin gamit lamang ang sensors. Tama daw yung iniisip niya ika ni Kafka, at sinabi na ina-assess sila kung paano sila kumilos at mag-adapt sa kinakailangan na gawin. Kung gayon naman daw, dahil mahina ang offensive abilities nila, ang tanging course of action na kinakailangan nilang gawin ay mag-stick sila sa pagbigay ng backup. Agad na in-inform ni Reno si Kafka na merong enemy engagement sa kanan nila, at in-instruct naman siya ni Kafka na ikutan nila yun para makapagbigay ng cover. Nang makita ni Kafka yung Yoju, napansin niya na katulad yun ng inasikaso nila sa isang joint disposal kasama ang Iida cleaners sa Hachioji. Doon niya na-realize na kaya sila binigyan ng ganong klaseng equipment, ay para gamitin ang mga yon sa ganong klaseng Yoju. Kumuha siya ng isang granada, at agad na ibinato yun sa Yoju, na nagsanhi ng malakas na pagsabog ng ilaw. Malakas yung epekto noon sa Yoju kaya nagulat si Reno, at ipinaliwanag ni Kafka na yung mga iyon ay may hyper-developed sense of hearing bilang pambawi sa kanilang rudimentary eyes, kaya kapag nasira mo yung pandinig noon ay madali na nila yung matatalo. In-inform ni Kafka yung nakikipaglaban na Haruichi at kasamahan noon na mas manipis yung balat ng Yojo na yun sa stomach kumpara sa ibang parte noon, kaya ayun daw yung target in nila. Agad naman yung ginawa ni Hoichi at nagpasalamat sa binigay na assist ni Kafka. Pero nairita si Kafka dahil tinawag siya nung Shinomiya Groupie.
Napansin ni Hoshina yung ginawang assist ni Kafka doon, at natuwa naman si Reno dahil nagawa nilang makatulong. Sumang-ayon dun si Kafka at pinaliwanag na marami na silang dinisect na kaiju bodies kaya kabisado na nila mga kahinaan ng mga kaiju na iyon mula loob hanggang labas, bituka at lahat. Inisip ni Kafka na magagawa na niya yun nang hindi ginagamit yung kaiju power niya, at tsansa niya na magsimulang muli at patunayan ang sarili niya. Habang sinasabi ni Reno na siya naman yung magbabato ng susunod na granada upang makasuporta, biglang may lumabas na Yoju sa gilid nila at agad na nahablat si Kafka. Agad na may lumabas na dugo sa bibig ni Kafka habang alalang-alala naman si Reno sa kanya. Napatalsik si Kafka dahil sa atake ng kaiju habang gulat na gulat si Reno. Nakita yun agad ng Proctors at sumusugod pa daw ulit yung Yoju 23, kaya pinahanda ni Hoshina yung remote shield. Habang naghihingalo ay na-realize ni Kafka na gagamitin na sa kanya yung shield. Nang maalala niya yung kapalit noon at nanunood sa kanya si Mina, sinubukan niyang i-push ang sarili niya upang tumayo dahil ayaw niya nang magmukha pang pathetic sa harap noon. Nang susugod na ulit yung Yoju sa kanya, ay agad na pina-activate ng doktor yung remote shield, at inisip naman ni Hoshina na mukhang si Kafka nga talaga yung unang matatanggal at nagkomento na sayang dahil nakakatawa pa naman yun pero mukhang ganun na talaga yun. Bigla namang sumabog yung mukha ng Yoju kaya napatigil sina Hoshina at napatingin dun si Kafka dahil si Kikoru pala yung nagligtas sa kanya, at nagkomento ito na 3 beses na siya nung pinagmukhang tanga. Wala daw pwedeng mamatay o mag-drop out kung nasa ang battlefield siya. Nang magpapasalamat pa lang si Kafka ay niyabangan siya ni Kikoru at sinabi na aalis na ulit siya upang gawing maganda ang katapusan ng test na yun, at hamimlay na lang si Kafka sa lapag ng puno ng kahihiyan. Walang nasabi si Kafka dun, at agad nang sumugod sa labanan si Kikoru. Napansin siya ni Haruichi, Iharu, at Aoi na pupuntahan niya yung main kaiju, kaya sinubukan ng mga yon na mauna sa kanya. Nabigla si Iharu nang hindi niya mapansin yung Yoju na nasa likod niya, at nang patayin yun ni Kikoru ay nagkomento yun na lagi nung bantayan yung buong paligid niya. Nairita si Iharu sa lakas ng force ng mga shots ni Kikoru, kaya inisip niya kung ginagamit ba talaga nun ang kaparehong gear na meron sila. Doon na-realize ni Aoi na nakakaapekto yung unleashed combat power nila sa force ng kanilang atake. Habang nakadapa sa lapag, tinawagan ni Hoshina si Kafka, at in-inform siya nito na abnormal yung vitals niya at pwedeng kinakaharap na nito ang multiple fractures, at baka rin meron na daw siyang internal damage. Nang ire-recommend na ni Hoshina na mag-drop out si Kafka sa exam, agad na tumayo si Kafka at sinabi na hayaan siya nung magpatuloy. Alam niya daw kung gaano siya kapathetic pakinggan kapag sinasabi niya yung mga pangarap niya sa edad niyang iyon. Pero sinabi niya daw sa sarili niya na bibigyan niya ulit ng tsansa yung sarili niya na subukang makasali sa Defense Force, at ngayon ay hindi siya susuko dun. Nakikinig lang dun si Mina, habang pinakita ni Kafka sa kanila na kaya niya paring tumayo kahit hirap na hirap na. Pinayagan naman siya ni Hoshina pero pinaalam nun sa kanya na kapag pumangit ulit yung sitwasyon niya, ay agad na mag-a-activate yung shield. Nang sabihin ni Kafka kay Reno na pinangako nila na kapag may nangyari sa kanya, ay hindi obligado si Reno na tulungan siya, ay biglang inabot ni Reno yung kamay nito at sinabi na susuportahan niya si Kafka kaya gawin daw nila ang kaya nilang gawin. Naalala ni Kafka yung unang beses na hindi siya iniwan ni Reno, kaya inisip niya na mukhang ganun lang talaga yung ugali nito. Di nagtagal, pumayag si Kafka na tulungan siya ni Reno. Biglang natawa si Hoshina sa kanila at napakomento na seryoso ba sila, at ni-reveal na kaya natatawa yun ay dahil sumakay si Kafka kay Reno upang makagalaw. Nahiya si Reno dahil pinagtitinginan sila, pero patuloy lang si Kafka sa pag-push sa kanila at si Reno daw ang kanilang movement habang siya naman daw yung aatake habang ginagamit ang knowledge niya sa mga kaiju. Tawang-tawang sinabi ni Hoshina na pwede na ba nila silang ipasa sa comedy department, kung saan sinabi nila Mina na seryosohin niya yung exam. In-instruct ni Kafka si Reno na wag na nun isipin yung injuries niya at humabol lang yun kay Kikoru, dahil kung hindi nila magagawa yun ay tatapusin nun agad yung exam. Pumayag si Reno at pinaalalahanan si Kafka na wag sana malaglag, at biglang tumakbo yun ng mabilis. Masyadong mabilis naman daw yun isip ni Kafka. Nang pinag-uusapan pa lang nila na kapag nakaabot na sila kay Kikoru ay dapat silang makapagbigay agad ng cover,
ay mabilis nang inuubos ni Kikoro ang natitirang Yojo gamit ang kanyang pambihirang lakas at bilis. Tila isang walk in the park para dito yung exam, at hindi makapaniwala yung ibang top examinees na hindi man lang sila makasabay sa galing nun. Kahit patuloy nilang hinahabol si Kikoro ay hindi pa rin nila magawang makapagbigay ng cover fire para sa babaeng yun. Sinabi ng doktor na talo na ni Kikoro yung huling Yojo, at pasugad na yon upang tapatan yung natitirang Hanjo. Kumuha ng stun grenade si Kikoro at agad yung ibinato sa mukha ng halimaw, kaya nasira yung sense of sound nun. Tumalon siya upang makakuha ng magandang angle para barilin yung kaloob-looban ng Hanjo, at di nagatagal, pinakain ni Kikoro yung Hanjo ng sandamakmak na atake sa lalamunan. Wala nang nagawa yung iba pang examinees kundi manood sa galing at bilis ni Kikoro, habang patuloy lang din ang pag-judge nila Hoshina at Mina sa kanila. Tuluyan ng tumamba yung Hanjo, kaya in-inform ni Doc yung iba na natalo na yung halimaw. In-announce nito sa examinees na tapos na ang final test. Habang nakasakay pa din kay Reno, iritang-irita si Kafka kay Kikoro dahil hindi na ini-expect na ililiteral ng babaeng yun yung sinabi niyang tatapusin yun agad noon. Napahiga sa pagod yung ibang examinees habang ni-recall ng control team yung drones. Tinanong ni Doc si Hoshina na tama daw ba na ang protocol nila ay i-recall nila yung drones at aasikasuhin yung mga injured, kung saan sumang-ayon ni Hoshina at medyo nadismaya ito dahil sobrang bilis ng exam kahit na marami silang ginawang pagpre-prepara. Nagkomento naman bigla si Mina na tama ang narinig niya tungkol kay Kikoro at lampas pa nga daw iyon sa nalalaman niya. Napaisip si Hoshina na interesado naman pala talaga yung captain niya, at nagkomento ito na tama yon, at sinabi na inisip nila na at least 30 ang magde-drop out, pero as it stands, walang nag-drop out at minimum lang ang na-injure, kaya sinabi niya na mukhang dahil yun sa direct result ng presence ni Kikoro. Lumalabas na anak pala ito ng kanilang commander na si Commander Shinomiya. At dagdag ni Hoshina na walang duda na si Kikoro ang magiging linchpin ng Defense Force in the future. Ang light of hope na kinakailangan ng kanilang bansa. Tila may pinagdaanan nitong si Kikoro sa pagtitraining nang kausapin niya ang daddy niya na hindi daw ba ay nagawa niya yung test perfectly. Habang iniisip na kailangan niya nang bumalik upang pagmukhaing tanga ulit si Kafka, biglang may lumabas sa kanyang likod, at agad niya iyong napansin. Tila isa yung kakaibang klase ng kaiju, at nakatayo yun na para bang isang humanoid. Nagulat doon si Kikoro at inisip kung ano yun, at wala naman daw info tungkol doon na nakalagay sa neutralization list. Tumuro yung halimaw, at sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang may tumama sa dibdib ni Kikoro na nagsanhi ng butas doon. Napahiga sa pagod sina Reno at Kafka, at napakomento si Reno na totoo nga ang mga sabi-sabi na isang halimaw si Kikoro Shinomiya, kung saan sumang-ayon si Kafka at sa huli ay kinain niya din yung mga pinagsasabi niya. Gayunpaman daw, nang dahil sa babaeng yun ay nagawa niya yung lahat ng makakaya niya hanggang sa dulo, kaya ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay hintayin yung resulta. Habang samasang ayon si Reno ay bigla siyang may napansin, at pagkalingon niya sa gilid ay nabigla siya dahil nag-regenerate yung mga kaiju na pinatumba ni Kikoro. Hindi makapaniwala si Kafka sa nakikita niya, habang si Kikoro naman ay sumusuka na ng dugo dahil sa kanyang natamong sugat. Pinaliwanag nito na sa pamamagitan ng pag-focus ng shield niya sa isang point, nagawa niyang mapigilan yung atake ng kaiju kanina na maabot nun yung puso niya, at kaya niya pa daw lumaban. Nagulat siya nang makita niya yung higanteng kaiju na sumusunod sa human-like kaiju. Takang-taka siya nang marinig na nagsasalita yung isang yon, at pinaliwanag nun sa higanteng kaiju na iiwan na niya yung babae dito. Tinuro ng human-like kaiju ulit si Kikoro, at pinaliwanag nito sa higanti na siguraduhin nun na nguyain yung pagkain niya bago lunukin. Nakatamong muli si Kikoro ng kakaibang atake at tumama iyon sa iba't ibang parte ng kanyang mga galame. Tuluyan nang hindi makagalaw si Kikoro habang naglalaway na yung kaiju sa kanya. Na-detect na nila Hoshina na bumaba na yung vitals ni Kikoro, at nagtaka ang mga yon dahil yung mga namatay na halimaw sa exercise ground ay nagsimulang mabuhay isa-isa. Sa isip ni Hoshino na wala dapat ganong abilidad yung mga halimaw na yon. Di nagtagal, na-confirm na rin nila na 6.4 yung resilience ng revived base monsters na yon, na nagpagulat kay Hoshina.
Napakomento ito sa isip niya na tumataas yung strength ng mga halimaw at kakailanganin nila ng isang buong squadron para lang matalo ang ganong kataas na level na halimaw. Habang iniisip kung sino yung kilala niya na makakatalo ng ganong kaiju ng mag-isa, ay agad siyang tinawag ni Mina at inutusan siya nito na pupunta na rin sila dun. Dito niya pinpoint out na yung mga kilala niyang taong makakagawa noon, ay either si Mina o sarili niya. Pina-activate ni Hoshina yung lahat ng shield ng examinees, at nagpadala din ng mga drones upang makita yung sitwasyon ng mga yon. Nag-sound na ng alarm yung mga drones na may emergency outbreak sa lugar at kinakailangan na ng lahat ng examinees doon na mag-evacuate sa pinakamalapit na shelter. Sinigawan ni Reno si Kafka na kumilos na, habang yung iba ay sa takot ay iniwan si Kikoro sa harapan ng higanteng kaiju. Nairita si Kikoro sa pagpapa-evacuate sa kanila, at sinabi nito na kinakailangan na may magpabagsak sa halimaw na yun kundi maraming tao ang mamamatay. Nagawang mas-suppress ng monster muscles na nasa suit niya yung pagdurugo ng katawan niya, at pinilit niyang makagalaw upang makalaban ulit. Nagkaroon siya ng brief flashback tungkol sa mga salita ng tatay niya, na para daw sa kinabukasan ng bansa nila, ay kinakailangan niyang maging perpekto. Nagawa niyang makatayo, at sinigaw niya na kinakailangan niyang maging perpekto. Gayunpaman, sa kasamaang palad ay hindi niya napansin yung atake ng kaiju, at hinampas lang siya nun papalipad sa pader. Sa lakas ng pagkatalsik niya ay nabasag yung sementong pinagtalsikan niya. Habang iniisip ni Kikoro na hindi siya matatalo, pumunta tayo sa isang flashback niya. At ipinakita dito na simula pa lang ng middle school ay talagang top 1 student na siya, at kinahahangaan siya ng mga kasabayan niya dun. Proud na sinabi ni Kikoro na siya ang head of the class sa kaklase niya, tas biglang binigyan ng tatay ng kaklase niya ng headpat yung anak nun at habang nagbabonding yun at sinasabi na bibilhan yun ng laruan ay tila napatitig lang sa kanila si Kikoro. Di nagtagal, umalis na yung mag-ama kasama yung ibang kaklase niya, at tila napapatingin lang si Kikoro sa mga proud na magulang sa kanilang mga anak. Naramdaman ni Kikoro ang lungkot nang mapalibutan siya ng mga pamilya na proud sa kanilang mga anak. Dumating na yung butler niya na si Sebasu upang sunduin siya, at in-inform siya noon na darating yung tatay niya at siguradong matutuwa daw yun sa exam results ni Kikoro, kung saan masaya naman niyang in-expect yun. Gayunpaman, imbis na papuri at pagmamahal ang ipakita ng tatay ni Kikoro sa kanya, mga seryosong bigkas ng bibig lang ang narinig niya dito at sinabi na talaga lang na dapat siyang maging top student sa kakarampot na hirap ng ginawa niya. Kung magpapakalulong daw siya sa isang success, merong taong hihila sa kanya pababa kaya kinakailangan niyang magsumikap agad upang maabot yung susunod niyang goal. Dagdag ng tatay niya, para daw sa kinabukasan ng bansa, ay kinakailangan ni Kikoro na maging perpekto, at para na din daw yun sa namayapa niyang nanay, kung saan walang buhay na sumang-ayon si Kikoro dun. Bumalik tayo sa kasalukuyan at nang dahil sa mga salita ng tatay niya, patuloy na pinush ni Kikoro yung sarili niya dahil hindi daw siya pwedeng matalo at tumigil. Kahit na bogbog na siya ay kaya niya pa rin daw lumaban habang iniisip pa din yung mga salita ng tatay niya na huwag niyang hahayaang may makatapat sa kanya, at maging isa raw siyang overpowering being in existence. Nang isipin ni Kikoro na hanggat gumagalaw ang isa sa mga kamay niya ay kaya niya pa ring makipaglaban, napansin niya bigla na naputol na rin yung buto ng kanang kamay niya, kaya agad na siyang nawala ng pag-asa dun. Bigla namang tinubuan ng mga sungay yung higanteng kaiju, at nakita nila sa control room na yung vitals ng base monster na yun ay nagbago, at yung combative uni-organ na inalis nila ay nag-regenerate. Nang mag-ipon ito ng enerhiya gamit yung mga sungay nun, inisip ni Hoshina na masama yun at makakaabot peren kaya sila dun. Habang nakaluhod at wala nang magawa, nang hingi ng sorry si Kikoro sa tatay niya dahil hindi niya daw kinayang manatiling perpekto. Pinalabas na ng base monster yung inipon nun energy ball attack, at pumikit na lang si Kikoro habang nanghihingi ng tawad. Bigla namang lumabas sa harapan niya si Kafka, at pinuri siya noon sa magandang performance niya sa exam. Nagtaka si Kikoro kung bakit siya nandun, at di nagtagal, tumama ng solido yung atake ng halimaw sa kanila. Nang inaakala ni Kikoro na katapusan na nila, ay nagawa siyang maligtas ni Kafka at nagkomento ito na salamat sa kanyang hard work, nagawang makapag-evacuate ng lahat ng nandun.
Lumalabas na ni-reveal na ni Kafka ang kaiju transformation niya kay Kikoro, at sinabi nito na siya naman ang bahala dun. Tinapatan ni Kafka ang higanteng kaiju upang protektahan ang sugatang Kikoro. Bago makarating si Kafka doon ay ipinakita sa atin na tinulungan nila Iharo, Haruichi, at Aoi yung ibang examinees na makapunta sa ligtas na lugar. Sa kabilang banda, nakasalubong ng 3 examinees na nang iwan kay Kikoro si Kafka at Reno, at nung tinanong ni Reno kung meron pa bang natira, narinig nila na napuruhan si Kikoro dahil sa pagpigil nun sa base monster. Nang tatanungin pa lang ni Reno si Kafka kung ano yung gagawin nila, pagkalingon niya doon ay laking gulat niya na wala na si Kafka sa likod niya. At nung una ay inisip niya na hindi nun yun gagawin ni Kafka. Pero matapos isipin na sa ganong sitwasyon kung nasan sila ngayon, kung magta-transform daw yun ay sigurado yung mamamatay si Kafka. Pero na-realize niya din na hindi magdadalawang isip yun si Kafka kung magliligtas naman yun. Bumalik tayo kina Kafka at Kikoro, at gulat na gulat si Kikoro nang makita niya ang transformed body ni Kafka, at inisip kung may koneksyon ba ito sa human-like monster kanina. Seryosong tinawag ni Kafka yung pangalan niya, pero di nagtagal ay biglang lumuhad sa harapan niya si Kafka at nagmakaawa na isekreto lang niya yung nakita niya sa Defense Force, kung saan nagulat naman si Kikoro. Hamandang magpalabas ulit ng energy ball yung halimaw, kaya nabahala dun si Kikoro. Gayunpaman, madali lang sinalag ni Kafka ang ataking yun gamit lamang ang isang kamay. Napunta sa gilid yung atake ng halimaw, at habang napapatingin dun si Kikoro, ay sinabi ni Kafka na magpapaliwanag siya mamaya, pero kinakailangan niya munang paliparin yung halimaw sa harapan nila. Naghandang sumugod si Kafka habang sinasabi na kaya mag-relax muna si Kikoro doon at magpahinga. Na-inform naman yung mga tao sa control room na isa na namang misteryosong burst of energy ang lumabas malapit sa base monster, kaya inisip nila na may bagong halimaw na lumabas doon. Habang sumusugod sina Hoshina at Mina, tinanong ni Hoshina sa control room kung ano yung nakikita nila. Pinaliwanag ni Doc na dahil sa explosion, nabuo ang isang cloud of debris na nagsasanhi ng network malfunction kaya mahirap makita yung sitwasyon. Gayunpaman, biglang may napansin si Doc, at hindi siya makapaniwala na yung nakikita niyang readings ay 9.8 resilience. Hindi naman daw yata totoo yun, ika ni Hoshina, at baka nagka-damage daw yung machine kaya nagkaganon yung readings. At kung totoo man daw yun, ang being daw na yun ay masasabi niyang may lalagay sa history na isa sa pinakamalakas na halimaw na nag-exist. Bumalik tayo kina Kafka, at sumugod na yung halimaw na kinakaharap noon. Habang naghahandang umatake ay biglang may lumabas na mga maliliit na limbs sa paa ni Kafka at bumaon yun sa lapag upang maging mas stable ang kanyang footing. Hinigpitan pa lalo ni Kafka yung pagkakadikit niya sa lapag upang mas palakasin yung atake niya. Nang hingi ito ng tawad sa halimaw at sinabi na wala na silang oras, kaya tatapusin niya yung laban na yun gamit lamang ang isang suntok. Sa sobrang clench ng katawan ni Kafka sa lapag ay nasira pa nga yung kinatatayuan niya. Nang susuntok na siya ay biglang bumuka yung siko niya, at may lumabas doon na tila isang booster ng isang rocket. Nagkasabayan ang suntok ni Kafka at ng higanteng kaiju, na nagsanhi ng malakas na shockwave sa paligid. Nawasak yung buong kamay ng higanteng halimaw at natira lang doon ay buto, hanggang sa umabot yung lakas ng atake ni Kafka sa katawan nito, at di nagtagal ay tuluyang na-disintegrate yung higanteng kaiju na ito. Hindi naman makapaniwala si Kikoro sa napapanood niya dito. Matapos ang atakeng yun, nagyabang si Kafka at sinabi na kung kaya ng halimaw na yun na mag-resurrect, ay tignan nila kung kaya nung mabuhay pa matapos ang atake niya. Nagsimulang gumalaw yung mga laman ng halimaw, kaya agad na natakot si Kafka at binawi yung mga pinagsasabi niya. Agad namang tumamba na yung mga laman-laman ng halimaw, kaya nakaramdam na ng relief si Kafka at nagkomento na wag naman siya nung tinatakot ng ganon. Napatitig lang si Kikoro sa kanya habang hindi yun makapaniwala na natalo niya yung hindi nun matalo kahit nasa perpektong kondisyon pa ito. Nang inaakala niyang aatakihin siya ni Kafka, ay bigla palang may lumabas na afterbeast sa gilid nila, at yun ang target ni Kafka. Nagkomento naman si Kafka na mukhang okay na yung sitwasyon dun, at masaya siyang ligtas si Kikoro. Bumalik na sa normal si Kafka habang tinititigan siya ni Kikoro,
at pinaalalahanan niya ito na kinakailangan itong alagaan ng mas mabuti yung sarili niya. Dumating naman dun si Reno at agad na binatukan si Kafka dahil sa gigil. Nagulat si Kafka doon at tinanong kung ano yung ginagawa nun doon, kung saan pinaliwanag ni Reno na dahil bigla-bigla na lang nawawala si Kafka at sigurado siyang ipinakita na niya yung transformation niya kay Kikoro. Nagpaliwanag naman si Kafka na nung una ay inisip niya na pwede naman siyang mag-transform partly, kaso nung nakita niya yung kaiju nasabi niyang imposibleng mag-hold back doon. Habang pinagsasabihan siya ni Reno na mag-ingat pa siya lalo, tuluyang nawala ng malay ang sugatang Kikoro. Dahil doon ay nag-alala sina Reno at Kafka, at di nagtagal, dumating na doon sina Mina at Hoshina, at in-inform nila yung control room na nandun na sila. Nagtingin-tingin sina Hoshina at Mina sa lugar, at napaisip si Hoshina kung ano kaya yung nangyari doon. Kahit anong paraan pa daw na paano yun namatay ay hindi yun normal. Nilapitan sila ni Mina ng dalawang officer, at pinaliwanag na wala na silang makitang examinees sa lugar. Tumawag yung control room sa kanila, at tinanong ni Mina kung ano yung report, kaya pinaliwanag ni Doc na may dumating na 3 examinees na kaka-rating lang sa shelter number 6, at mukhang kasama daw ng mga yun si Kikoro. Nakaramdam ng relief si Hoshina nang marinig niya na mukhang buhay pa si Hoshina. Nireport ni Doc na ang lahat ng examinees ay nakapunta na sa safety, kung saan naunawaan yun nila Mina at sinabi na ipagpatuloy lang nilang i-treat yung mga yon. Tinanong ni Hoshina kung ano sa tingin niya yung nangyari talaga sa sitwasyon na yun dahil malakas nga si Kikoro, pero hindi ito makapaniwala na yun lang ang gumawa ng lahat ng pakikipaglaban doon. Meron pa daw issue na pag-revive ng mga halimaw doon, kaya marami silang mga bagay na hindi maintindihan sa pangyayari. Kinakailangan daw nilang magpasagawa ng investigation dun. Inutusan ni Mina yung mga officers na gumawa ng arrangements para sa isang investigation at disposal team, habang si Hoshina na daw ang bahala sa ibang natirang halimaw. Habang napapatingin si Hoshina sa paligid, inisip niya na parehong-pareho yung pangyayari dun sa naiwang monster carcass ng isang unknown subjugator 3 months ago, nakasabay ng paglabas ni Monster Number 8. Dahil doon ay inisip ni Hoshina kung may koneksyon ba yung dalawang insidente na yon. Sa ibang lugar, sa first aid room, nag-uusap sina Reno at Kafka, at nagkomento si Reno na napakaswerte ni Kafka dahil mas light yung injuries nito than expected, habang si Kafka naman ay hindi masaya dahil nasa hospital na naman siya. Manensya naman ni Reno na mukhang nasa stable condition na rin si Kikoro, at parang inaalagaan daw yun ng top medical team ng Defense Force, kung saan nagalit si Kafka dahil bakit si Kikoro lang yung may ganun, at gusto niya rin yung ganung treatment. Pinaliwanag ni Reno na ang meron lang naman si Kafka ay fractured bones, kaya agad na humiga na lang si Kafka at nagkomento na sobrang bilis ng mga pangyayari at matagal na panahon na din nung nakipagtagisan siya sa mga malalakas na tao, na nagpatanda sa kanya ng mga bagay. Ang ibig sabihin ng paghabol sa iyong mga pangarap, ay kinakailangan mong patuloy na matalo sa isang tao kada segundo ng kada minuto. Ngunit gayon pa man daw, meron din daw dong nag-uumapaw na passion na hinahayaan kang kalimutan ang lahat ng iyon. Ayun daw yung naalala niya. Napatitig dun si Reno, at dinagdag ni Kafka na dahil yun lahat sa pag-encourage sa kanya ni Reno, at nagpasalamat siya dito. Habang nag-uusap sila ay ipinakita si Mina na nasa labas lang ng pinto nila na nakikinig. Di nagtagal, pumasok na si Mina sa kwarto nila, kaya agad na napatingin yung mga yon. Nabigla si Kafka nang makita si Mina, at napatanong kung bakit yun nandon. Nalaman daw ni Mina na silang dalawa yung nagbuhat sa lubhang sugatan na Kikoro, kaya sumalo daw ito at nagpasalamat sa kanila sa pagtulong sa pagligtas ng buhay. Nagulat naman dun yung dalawa. Matapos iyon ay umalis na si Mina, at nung tatawagin na yun ni Kafka, ay hindi niya yun tinuloy at inisip na hindi niya muna yun kakausapin, at ska na niya yun kakausapin kapag naging troop member na siya, na determinado niyang gustong magawa in the future. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa Kokobunji City sa Tokyo, at meron ditong binabalita na may unexpected incident na nangyari sa Defense Force examination venue, kung saan bigla ang nag-regenerate yung mga halimaw dun, at bagaman maraming na-injure, ay walang namatay doon. Lumalabas na pinapakinggan yun sa isang smartphone ng human-like kaiju habang nasa CR yun,
na lumabas sa exam, at nagtaka ito na walang namatay sa mga examinees. Hindi siya makapaniwala na matapos ng mga ginawa niya doon ay wala pa ring namatay, kaya inisip niya kung ganun ba talaga kalakas yung commander para mapigilan yung ginawa niya. Biglang nagring yung hawak niyang cellphone, kaya sinubukan niya yung sagutin gamit ang kanyang knowledge sa gadgets. Pagpindot niya, dito, ay tila hinahanap siya ng kausap niya at tapos na daw yung break time nila. Sinabi noon na kinakailangan nilang mag-dispose ng at least isa na kaiju sa train tracks by the time na magsimulang paandarin yung mga unang tren, kung saan tila nag-transform yung human-like kaiju at sinabi na pabalik na siya. Unti-unti yung nag-transform bilang isang human habang sinasabi na nagmamadali na siya kaya hintayin lang siya nila. Pagbaba ng tawag ay nagkomento itong halimaw na nakakairita yung mga humans. Tuluyang nakapag-transform na ito at lumabas na sa CR, at nag-sorry ito sa mga kasama niya dahil sumakit daw yung tiyan niya. Lumalabas na nagtatrabaho itong halimaw na ito sa Monster Sweeper Inc. nang makita natin sina Toku, at ibang mga katrabaho ni Kafka na kasama nito, at pinagsabihan siya nila na magsabi sa susunod kapag umaalis ito. Habang papunta sa site, nagkomento yung iba na may narinig silang nangyaring aksidente sa test venue, kung saan inisip ni Toku kung okay lang kaya sina Kafka at Reno doon, habang yung human-like monster naman sa likod nila ay tila nagluloko pa ang kanyang transformation. Matapos ang mga unexpected incidents, sa kabutihang palad ay natapos ni Kafka yung final exam. Inisip ni Reno na matapos ma-overcome ang lahat ng hadlang, mukha namang naging mas reliable si Kafka. Bigla namang sumigaw si Kafka at sinabi nito na hindi niya kaya yun at sobra ang takot niya, na nagpabago agad ng akala ni Reno. Dumating na yung exam result publication day, at sinisi ni Kafka si Reno na dahil sa kanyang pag-encourage kung bakit niya pinagdadaanan yung ganong kalalang kaba, kung saan nagalit din si Reno at sinabi na pinasalamatan siya nito nung nasa hospital sila, kaya ano daw yung nangyari sa lalaking nagbigay sa kanya ng mga papuring salita. May kumatok naman sa kwarto nila, at dumating dun ang isang lalaki na may dalang liham na para sa kanilang dalawa. Kita naman ang kaba sa mukha ng dalawa. Kinuha na nila yun at sinabi ni Kafka na sabay nilang bubuksan yun sa bilang ng 3. Habang tinititigan yung results ng kanilang exam, inisip ni Kafka na masaya man o malungkot ang kakalabasan nun ay ayun na yung gamble na maglalagay ng daan para sa kanya na makasama ulit si Mina o hindi. Bumilang na siya hanggang 3, at pagkatingin niya sa resulta ng kanyang exam, ay lumipat tayo sa ibang eksena kung saan pinapresente na yung enlistment certificate sa mga examinees. Hinirang naman na top examinee si Kikoro doon, kung saan proud niya ay iyong tinanggap. Pinaliwanag ni Mina sa lahat ng examinees doon na simula sa araw na yon, lahat silang 27 na nag-exam ay ina-appoint niya na bilang Defense Force Troop members, at nagkomento naman si Kikoro na sa ngalan ng mga bagong miyembro, ay nangangako siya na makikipaglaban siya gamit ang kanyang buhay. Sinabi ni Mina sa kanya na malaki ang naitulong niya sa insidente sa examination dahil salamat sa kanya, walang biktima sa pangyayari, na nagpagulat kay Kikoro. Inisip ni Kikoro na hindi naman siya yung tumalo sa mga halimaw doon, at si Kafka daw dapat yung nakakatanggap ng mga salitang yon. Tinignan niya yung ibang examinees, at nagtaka siya nang hindi niya makita si Kafka doon. Nairita siya dahil sa lahat ng taong nandun, si Kafka lang ang pumunta upang tumulong sa kanya, at nagkaroon pa nga daw yun ng audacity na mag-alala sa kanya, kaya nakakahiya daw yun. Kinakailangan niya din daw na matanong yung tungkol sa monster form noon kaya hindi niya yun mapapatawad kung bigla na lang iyong mawawala. Bumukas naman yung pinto sa gilid nila, at lumalabas na si Kafka pala yun at nag-sorry yun dahil na-late siya. Kitang-kita naman yung tuwa ni Kikoro nang makita niya yon, at napatitig din dun sina Mina, Reno, at ibang examinees dun. Bago mangyari ang ceremony na yon, bumalik tayo sa meeting ng mga higher-ups patungkol sa resulta ng mga examinees, at lumalabas na bumagsak pala si Kafka. Sinabi ng isa dun na wala na silang magagawa dun dahil si Kafka ang pumuntos ng pinakababa sa physical test, at 0 ang compatibility nito sa suit. Nang tanungin ng lalaki kung may mag-o-object ba sa hatol niya, at nung sasagat na si Mina ng hindi, itinaas ni Hoshina yung kamay niya at pinaliwanag na kung gayon, siya na ang kukuha kay Kafka. Pinaliwanag niya na totoong below average ang scores ni Kafka at nabigo itong maging troop member,
pero during ng final exam ng mga yon, nagpakita ito ng something special habang nakikipaglaban. Dagdag pa niya na higit sa lahat, napakaganda daw ng ginawa nun bilang isang comedy section personnel, na nagpagalit kay Doc at sinabi niya na nga ba na ayun yung dahilan ni Hoshina. Hindi man daw alam ni Hoshina kung mapopromote si Kafka bilang isang formal troop member, pero iti-training niya daw yun bilang cadet sa kanyang platoon. Bumalik tayo sa ceremony, at pinaliwanag dun ni Mina na pina-absent niya si Kafka sa troop member appoint ceremony dahil sasali ito sa kanila bilang isang cadet. Natuwa si Kikoro, habang hindi makapaniwala sina Haruichi, Iharu, at Aoi na nakapasok si Kafka. Nagkatitigan naman si Mina at Kafka habang ramdam ang past na meron sila. Ngayong nandun na daw ang lahat ng miyembro, magbibigay na ng motivational words si Commander Mina Ashiro. Tumayo na sa harapan si Mina at pinaliwanag nito na sobrang dumarami na yung bilang ng monster outbreaks at resilience kumpara sa averages ng nakaraang taon, at meron ding misteryosong kaso kung saan na-revive yung mga namatay na monsters. Sigurado daw na magpapatuloy ang life-threatening dangerous battles, at maaaring daw mamatay ang iba sa kanilang unang misyon. Hinihiling daw niya na ibigay ng mga bagong troops ang kanilang lakas, at nangangako siya na pangungunahan niya sila at siya ang magiging sword and shield nila sa labanan. Habang nakikinig, bigla naman siyang tinawag ni Kafka sa pangalan niya, at sumigaw na Son, makakasama niya na ulit yun sa tabi niya. Napatitig dun si Mina, habang gulat na gulat yung ibang troops dun. Windang na windang ang mga ito dahil casual lang na tinawag ni Kafka yung commander nila. Humingang malalim si Mina, at di nagtagal, pinag 100 push-ups niya si Kafka sa pagsasalita nito ng walang permiso, at pagbastos sa isang superior. Matapos iyon ay umalis na si Mina. Tawang-tawa naman si Hoshina na simula pa lang ay nagpatawa na itong si Kafka, at napatanong kay Mina na masyado yatang magaan yung parusa niya dun. Habang naglalakad si Mina sa harapan niya, tila napansin niyang tumatawa yon na nagpataka sa kanya. Nagkomento si Doc na nagsimula na agad magpatawa yung comedy section ni Hoshina, kung saan sumang-ayon siya. Pinaliwanag ni Hoshina na mabigat-bigat yung trabaho nila kaya naniniwala siya na kinakailangan nila ng isang katulad ni Kafka. Inisip niya din na gayunpaman ay kalahati lang yun sa rason niya kung bakit niya yun kinuha. Sigurado daw siya na isang malfunction lang yung reading last time sa paglabas ng isang Resilience 9.8 monster habang nabubuhay yung ibang monster, pero yung vitals ng isang particular na examinee ay nawala bigla at the exact same time na nangyari yun. At ang may-ari ng vitals na yun ay si Kafka. Kasama na daw doon ang abnormally low compatibility sa suit, meron din daw parang mali kay Kafka, kaya pananatilihin niya daw yun sa kanyang tabi at hahanapin ang pinag-ugatan ng mga pangyayaring yun. Sa sumunod na eksena, makalipas ang 2 buwan since enlistment, ay patuloy na nag-training na ang mga bagong recruits. Ini-ensayo dito ni Reno ang kanyang paggamit ng baril, at ini-internalize niya gamitin yung kanyang intuition. Nagawa niyang nataman lahat ng moving targets, at di nagtagal ay natapos na niya yung shooting training niya in a span of 2 minutes and 35 seconds. Ang bago niyang estimated released force ay 18% kung saan namangha ang ibang troops. Natuwa si Hoshina dahil mabilis-bilis ang growth nito ni Reno, at tinawag pa yung medyo astounding. Si Iharu naman ay nairita kay Reno sa bilis nun mag-improve, pero nagawa niya naman yung training niya in a span of 2 minutes and 15 seconds, at ang nakuha niyang estimated released force ay 20%, kaya agad niyang niyabangan si Reno at sinabi na siya yung nanalo, kaya wag magyabang itong si Reno kung saan sinabi ni Reno na hindi naman siya nagyayabang. Habang nag-uusap ay nakuha yung atensyon nila ng resulta ni Kikoro, at natapos nun yung training nila in a span of 1 minute and 16 seconds, kaya ang estimated released force na nakuha nun ay 55%. Niyabangan sila nun at sinabi na kahit pagsamahin pa yung dalawa nilang scores ay hindi pa rin yun aabot sa kanya. Shish naman si Haruichi at nagkomento na kapag lalo niyang hinahasa yung skills niya, ay lalo lang siyang sinasampal ng sarili niyang mediocrity. Dahil dun ay tinanong siya ni Aoi na dapat ba siyang lumingon sa iba. Sinabi noon sa kanya na naabutan na nito yung force niya, at ipinakita dito na natapos ni Aoi yung training niya in a span of 1 minute and 59 seconds, at ang nakuha nitong estimated released force ay 25%.
Napakamot na lang si Haruichi at inisip na siya na yung pinakamahina sa kanilang tatlo nila Aoi. Seryoso niya ring sinabi na sigurado siyang matatabunan niya yon kapag dumating na yung turn niyang mag-training. Nagkaroon ng onting init ang palakasan ng dalawa, at naramdaman yun ni Iharu at Reno, habang proud pa din as always si Kikuro sa sarili niya. Bigla namang sumigaw si Kafka sa gilid kaya nakuha nun yung atensyon nila, at natapos nun yung training niya in a span of 6 minutes and 39 seconds. At ang nakuha nung estimated released force ay 1%, kung saan tuwang-tuwa na si Kafka dun. Lumingon siya kay Kikuro, at niyabangan niya yun. Nakikita daw ba ni Kikuro na nagawa na niyang 1 yung 0 kaya purihin daw siya nun, kung saan nagulat si Kikuro sa kanya na bakit sobrang yabang nun yung sa kanya nga ay 55%. Tinawag naman ni Hoshina si Kafka, at pinaliwanag nun na sa ganong rate ay hindi niya magagawang maging official member, at matatanggal siya in 3 months, na nagpagulat kay Kafka. Nawirduhan sa kanya si Iharu habang nakangiti lang si Reno. Sumunod noon ay pinatakbo silang troops ng 15 laps sa perimeter ni Hoshina at sinabi na pagtapos noon ay tapos na sila. Nagkomento si Doc na talagang nagtatagisa ng lakas yung mga newbies, kung saan sumang-ayon si Hoshina at pinaliwanag na kahit hindi siya nagbabantay, ay mukhang nagko-compete ang mga yun sa isa't isa upang palakasin ang kanilang sarili. Sa sumunod na eksena, natapos na ang training ng newbies at naligo na sila. Pagod na pagod si Kafka at tinawag na Devil si Hoshina dahil pinaglaps pa sila noon sa huli. Napansin ni Kafka na nagyayabang si Iharu kay Reno na kulang pa yun ng muscles. Pinanood niya yung dalawa na magtalo tungkol sa muscles, at sinabi naman ni Reno kay Iharu na hindi naman ito nalalayo sa kanya sa muscles at fitness. Napakomento si Haruichi na competitive din pala si Reno, kung saan naiiritang sumang-ayon si Kafka. Bigla namang sumigaw si Kafka at sinabi na wag nilang pag-awayan yung mga walang kwentang bagay, at tumahimik na lang sila matapos nilang makita ang muscles ng isang adult na naka-experience ng manual labor. Namangha nung una si Iharu, pero pin-point out noon na okay na sana kaso malaki yung tiyan niya na hindi bagay sa defense force. Natawa si Iharu at pinipigilan naman ni Reno yung tawa niya habang sinasabi na ang bastos ni Iharu. Nairita si Kafka sa kanila at sinibe na siguraduhin nilang preparado sila pag tumungtong sila ng 28. Sa sobrang irita ni Kafka ay inaya niya yung mga iyon ng arm wrestling. Di nagtagal, dumating naman dun si Aoi at tinanong kung ano yung nangyayari dahil ang lively nila. Nang makita si Aoi ay wala nang nasabi sina Iharu at Reno dahil ang laki ng katawan nun. Sumisid na lang sina Iharu, Reno, at Kafka kaya tinanong ni Aoi kung anong problema, kung saan sinabi ni Iharu na sila ay mga Bean Sprout Boys. At sabi naman ni Reno na as expected na yung katawan ni Aoi sa isang former Self-Defense Force official. Napaisip naman si Kafka na matagal na panahon na rin nang maranasan niya yung ganung bagay. Makalipas ang ilang sandali, nasa bath na silang lahat at tinanong sila ni Iharu kung bakit sila nag-decide na makasali sa Defense Force, at pinaliwanag niya din na kaya siya sumali ay dahil kay Mina. Simula nung niligtas daw siya noon nung middle schooler pa lang siya, ay hinangaan niya na yon. Nung tinanong niya sina Haruichi at Aoi, sinabi ng dalawang yon na meron silang family reasons pero halos pare-pareho lang sila na ang goal nila ay si Mina. Binulong ni Kafka kay Reno na grabe pala yung influence ni Mina, kung saan sinabi ni Reno na yon yung superhero ng generation nila. Nang tanungin ni Iharu si Kafka kung ano naman yung dahilan niya, nagulat sila nang malaman na childhood friend niya si Mina. Tila nairita si Iharu na nagkaroon pa sila ng promise na magkasama silang magiging troop members. Nang mapagdesisyonan ni Kafka na umalis na, agad lang siyang pinigilan ng tatlo, at naiiritang tinanong yung mga details ng kanilang past ni Mina. Pinaliwanag ni Kafka sa kanila na nung pinanganak si Mina, ay maganda yung panahon, at mahilig daw yun sa dried squid simula nung bata pa, at nung nasa elementary yun, si Mina yung caretaker ng mga animals dun. Habang nangyayari yun, lumabas na sa women's bath sina Kikuro kasama ang isa pang babae, at nakita ng mga ito yung mga lalaki na nakalandusay sa lapag, kaya napa-poker face siya at tinanong kung nagkaroon ba ng serial murder o kung ano, kung saan sinabi ng isang babae na sinabi nila na nagkaroon yung mga yun ng deep conversation at nag-overheat sila sa bath. Apparently daw ay pinag-uusapan daw nila si Mina,
kung saan nauunawaan naman daw yun ni Kikoro at napakomento na tanga talaga ang mga lalaki. Sa sumunod na eksena, tulog na sina Reno, Iharu, Haruichi, at Aoi, habang si Kafka naman ay nag-aaral pa. Dahil sa sinabi ni Hoshina sa kanya tungkol sa matatanggal siya in 3 months sa ganong rate, ay napagdesisyonan niyang magsumikap ng mas higit sa iba. Bigla namang may nagkomento sa gilid niya na meron siyang good spirit, at pagkalingon niya doon ay lumalabas na si Hoshina yon, at dagdag no na isa ring trabaho ang pagtulog. Napakamot si Kafka doon, pero agad siyang nagseryoso at sinabi na hindi siya pwedeng matanggal doon. Tinanong naman ni Hoshina na kaya ba siya nagsusumikap ay para sa commander nila na si Mina, kung saan nag-blush si Kafka at tinanong kung paano niya yun nalaman, kaya pinaliwanag ni Hoshina na pinag-uusapan nila yun sa bathroom kanina. Creepy na sinabi ni Hoshina na I consider niya na yung lahat ng napag-uusapan nila sa dorm ay naririnig niya. Matapos yun, sinabi ni Kafka na gumawa kasi siya ng pangako na makikipaglaban siya sa tabi ni Mina. Sinabi naman ni Hoshina na mukhang ine-aim niya na nakawin sa kanya yung spot bilang vice commander, kung saan sinabi ni Kafka na hindi yun yung ibig sabihin niya. Pero di nagtagal, binawi ni Kafka yung sinabi niya at proud na sinabi na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya na may ganong intention. Dahil doon ay nairita sa kanya si Hoshina at ginalabog yung lamesa habang sinasabi na sige lang at gawin niya yun, na nagpatakot kay Kafka. Binigyan ng 2 oras ni Hoshina si Kafka sa pag-aaral nito, at binigay din yung susi sa lugar noon at pinaalalahanan na siya na yung magsara ng mga kailangan isara pagtapos niya. Seryoso niya ring sinabi na hindi niya ibibigay ang posisyon sa tabi ni Mina. Nabigla dun si Kafka at nung magpapasalamat pa lang ito, pinaliwanag ni Hoshina sa kanya na dapat ginagawa lang in mode ration ang pagiging friendly sa mga ka-troop members, dahil hindi abnormal sa trabaho nila na may mangyaring kung ano sa kahit kanino at anytime. Bigla namang tumunog yung alert nila, at nagising din si Reno nang i-announce na may monster outbreak, at humanda daw ang troop members para sa immediate attack. Habang pinag-uusapan pa lang yung ganong pangyayari, ay agad na yung lumabas. Pinasama ni Hoshina si Kafka sa kanya, at pinaliwanag na yon ang magiging unang misyon nito.